Yun, what's up mga tol? So, may i-relaunch lang tayo na product, no? MCK 100, version 2 na ito. So, may changes lang tayo. So, kailangan ko lang i-video para makita nyo yung difference, no? So, this product is 5,500 pesos for entry level na mga microphones ko. Okay? So, unbox lang natin. Carton box lang siya mga brad, no? Ito po yung content niya. Okay? Of course, yung manual. Yung main receiver natin, power adapter, yung kanyang handheld, yan, na may kulay orange, kulay blue na rubber, dalawang anti-roll natin, alkaline batteries, then yung ating PL. So this one will not have the XLR cables definitely. Tapos dati sa version 1 yung mga bracket kasama, no? Pero dito sa version 2 hindi ko na sinasama kasi hindi naman lahat kailangan nun. Tulad ng mga nabentahan kong simbahan na bumili sa akin ng version 1, hindi naman nila ginagamit yung bracket. So, ginawan lang namin, yung bracket is now optional. So, for example, in the future, no, pag kailangan nyo itong mga bracket na to, yan, ito ginagamit para magdikit yung dalawang ganito. Ito naman, yung dalawang ito para magdikit, para mayroon kayong bracket na. Doon sa may tawag yan, bracket doon sa rack. Yan, kung gusto mo iba-bracket siya. So this one is additional na lang as 200 pesos, no? Hindi na siya kasama sa package unlike before na libre ito. Ayan. So kaya yung price nito is 5,500. Also the reason din kasi is yung handheld natin. Much premium na siya, especially pag in actual on hand. Iba ang feel, iba yung bigat. Unlike before, ito, kunin ko yung yan. Ito yung previous natin na handheld, no? Ito yung new one. Tanggalin ko lang sa may plastic. Asan siya na sa background noise? Medyo hardcore yung tugtugan. Linkin Park ata. Ito. Yan. So, mas premium as you can see, no? Metal all body. Ito naman aluminum body naman to. Napaka lightweight. Ayun ang reason kaya pinabago ko. Sobrang light. Gusto ko kasi may feel, maramdaman ko yung microphone medyo may kabigatan. Siguro sa babae mas maganda siya, pero para sa akin mas the best yung sakto lang yung timbang. Nasanay ako sa Shure eh. Halos lahat ng handheld ko Shure handheld, diba? Okay, yung MCT, MC-Vico, MCP, lahat pati MCX natin naka ganitong body shape at saka timbang pare-parehas. Okay, so although nagbago man tayo ng ating handheld, okay, removable capsule. Ay, buksan ko muna yung kanyang ulo. Okay, ito yung kanyang head. Hindi rin basta-basta brad, no? Diba? Tsaka ganda talaga ng pagkaka-finish niya. Doon lang talaga ako na-miss na kaya niyang tapatan yung handheld ng MCV ko eh. Yung screen nga lang hindi colored, no? Removable capsule din siya. Pwede mong palitan ng gusto mo. Okay. So setapan natin tong unit na to, then demo natin para ma-refresh tayo kung ano meron si MCK 100. Yun mga tol. So review lang natin din yung ating main product, no? Si receiver niya mga tol, this is case talaga, metallic case. Okay? Ito yung likod niya. Power supply natin, DC input, no? 12 volts, 1 ampere. Meron tayong dalawang antennas dito. Okay? Yung dating antenna sa version 1 mga tol, mas mahaba, kulay red. But actually, yung basic lang na ganito is actually the same lang din ng output ng distance based sa test namin. So, we use the standard na lang para mas lightweight tsaka hindi bulky yung box. Same lang po, kahit mahaba. Okay? So, XLR cables, meron po ito sa left and right, magkahiwalay po, hindi po siya pinagsama. Mix out PL input po ito. Yung ating frequency range para sa product na to is 600 to 690 MHz. Okay, so meron tayong 90 MHz na band, frequency band. Okay, so of course hahatiin natin yon 645 and then 645 to 690. Yan po yung product natin, metallic case, hindi po siya plastic. Colored po ito, mamaya i-on po natin, no? Yung bracket na sinasabi ko kanina, example na kailangan mo siyang idikit sa rack,
dito mo po siya kakabit. Yan, sa screws na to. And if ever gusto mong dalawang ganito magkatabi, ang gagamitin mong bracket ay andito sa baba. Tapos yung tenga sa gilid. Okay? So, move ahead tayo sa next specs. Yan, so bali, ang handheld pala natin is also zinc alloy. Okay, zinc alloy po yung ating handheld, no? And rotatable lang po siya. Mas madaling magkabit at maglagay ng batteries. Sa likod po, ganito lang. Follow the instruction. Sundan mo lang po yung pattern na to. Yan. Push, shotgun type. Okay. Kung napapansin nyo, halos lahat ng aking handheld is ganito yung input cartridge. Kasi nga napakabilis tanggalin at mag-refill ng batteries. Although matipid naman po siya sa battery. At isa pa, mas madaling tanggalin yung batteries kasi meron siyang uka dito. MCB, MCP, MCX, yan. Halos lahat. Pati yung mga iba ko pang handles, ganito. Kasi may uka dito, daling tanggalin yung batteries. Unlike yung mga dating mga handhelds na mga nagamit ko na mahirap tanggalin. Again, yung frequency range niya is 600 to 690 MHz. UHF, PLL na po yung circuit nito. Pero FM pa rin naman. Sabi natin FM, it is analog, hindi po siya digital. Kung digital to, nasa 20 plus 28,000 na to. Okay? So ito Brad, yung ating handheld, napaka-premium as I said before, no? So on natin, makita natin, napaka-clear din ang text niya. Okay? Sarap hawakan. Premium, sarap kumanta. SM58 na rin ito. Okay, so on naman natin yung receiver natin. Yan mga tol, so yung ating receiver, napakaliit lang, compact talaga para sa mga ayaw ng bulky magbitbit, no? Sa pang mga basic events. Of course, yung ating receiver, makita nyo po, matte gray po ang kulay niyan, matte dark gray ang kulay. Kaparas po sila ng kulay ng ating MCF100. So itong dalawa ay magkapatid. Okay, so on natin, ito po yung power niya. Hello, of course, di pa natin kayang palitan ng mic mo yan kasi that will also add cost kahit yung pagpo-program, nagbabayad po tayo nun. So, hindi ko naman kailangan akuin ito. This is not actually my product, no? So, tawag dyan. So, right now, yung ating first channel, itong first screen natin is naka-pair na sa handheld. So, isa naman is hindi pa naka-pair. So, meron tayong different panels or different LCDs each channel. So yung RX1 natin nandito, ang RX2 naman natin is dito, RX for receiver, no? So yung meron na siyang sync and IR, okay? And meron siyang knob for menu and of course power button. So paano to gumagana? So for example muna, mag-start muna tayo sa channel 2 sa hindi pa naka-pair, no? So meron ditong volume indicator, naka-auto mute siya kapag hindi naka-connect. Mapapansin mo, ito orange, ito puti. Ibig sabihin, kapag naka-orange siya, hindi connected yung ating handheld or yung ating lapel. In future, magkakalapel po ito. Hindi siya connected, no? Yung ating puti, ibig sabihin, connected na siya. So, paano tayo dito tayo sa channel 2 lang, ano? So, sa RX2 natin, pag pinrest natin yan, mag-highlight yung volume. So, we can change volume, left and right, maximum 15. Okay po. So, lagay natin 12. Yan. And then, once you click again, pwede kang mag-select ng channel manually. Yan. Pwede kang mag-change ng frequency manually. Pero, hindi ko sinasuggest. Mas maganda para may auto-scan. So, paano mag-auto-scan? Ito pa pala, may pa pala siyang lock. So, pwede mong i-lock yung ang 2, pairing 1, activated. Yung 2, di mo na magagalaw. So, unlike sa iba kong models, kapag nilock ko yung screen, sabay. Ito, pwede mo lock yung 2 lang, yung 1 pwede mong galawin, or pwede mong tanggalin differently, no? So, RX2, balik ko lang, i-unlock ko lang siya. Yan. Okay, so pag halimbawa naman gusto ko mag-auto-scan, highlight, press mo lang yung RX2, and then, magla-lights on yung volume. Pag naka-lights na yung volume, naka-highlight siya ng blue, yan. Naka-highlight siya ng blue, press mo lang yung sync ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Magsascan na siya. So, maghanap na siya ng frequency na malinis. Okay. So, ready lang natin yung handheld natin. Yung IR ng handheld natin nandito.
andito naman yung sa may receiver. So pag pumula na yan, tutok mo lang. Yan. So paras na siyang 638, 638. Check 1, 2, channel 2, hey. Check 1, 2, channel 2. Check 1, 2, channel 2. Okay? By the way guys, no, yung battery niya, mayroon siyang percentage maliban doon sa kanyang power battery indicator na level na bar. Aside sa battery na bar, meron siyang percentage dito. Okay? Check 1, 2, channel 2. Check 1, 2, channel 2. So makikita mo rin pag nagpipick, may nakalagay pick. Check 1, 2. Yan. Check 1, 2. So, okay. Mas maganda talaga nakahiwalay. Kaysa dun sa isang model nito na isang screen lang. At least dito, makikita mo yung AF mo, makikita mo yung RF mo pag gumagalaw. Check 1, 2. Hindi po ito diversity, gaya ng MCX na kung saan sa dalawang antena gumagana, yun gagamitin. Ito, yung antena nito is yung andoon sa kanan, antena nito nasa sa kaliwa. Dedicated siya. Hindi siya nagsiswitch-switch. Okay? Check 1, 2, channel 2. Kaya nga sabi ko, always question mark. Kahit sabihin man ng factory na 80 meters, ito para sa akin, this is 50 meters. At least may headroom ako na 30%. Always put headroom. Okay mga tol, check 1, 2, channel 2. Okay? Sa channel 1 naman tayo. Auto scan tayo. Scan. Okay, so panapin natin ng frequency yung ating channel 1. Muulan na naman. Ipasok na kaya bukas, mga bata. Yan. 614, 614 na rin doon. Check 1, 2, channel 1. Masyadong malakas ang 1 kasi yung volume natin naka 15. So, bawasan natin ng 12. Yan. Check channel 1. Check channel 2. Check channel 1. Check channel 2. Okay. So, para kanino si MCK100? So, si MCK100, nire-recommend ko sa simbahan, sa mga chapel, sa school, other establishments, sa government natin, sa mga speech, kahit sa micro or mini events, highly recommendable. Kung ayaw mo yung bulky, yung binibitbit mo, gusto mo portable ka lang, lightweight, mas madaling mag-setup, mas mabilis, mas madaling mag-unpack, okay? As long as yung working distance mo is 50 meters and below, you can't go wrong with this, no? Kahit mura siya na 5,500 sa quality, sa tibay, and of course sa premium feel, hindi ka mapapaya ipagamit sa gagamit nito. Okay? So, thank you very much po sa MCK100 introduction. Sa vocal test and other range test, mag-upload na lang siguro ako for separate video. Yan. Salamat po!